Actually, we will be starting a new study. Ang pinangako ko before was First Corinthians. Kaya nga lang, because of my busy schedule this year na naka-line up sa akin, sabi ko maglulook muna ako. We'll go through the gospel. Naisip ko nga, okay, for 13 years, hindi ako nag-pulpit series ng gospel. So siguro it's about time for me also to go through the gospel of Luke. And this study will at least 2.5 or to 3 years natin na aralin dahil ito po yung isa sa pinakamahabang gospel written in the Bible. So, titignan po natin kung mas mapapabilis ko ng konti yung ating pag-aaral dito. Siguro as we start, let us pray. Lord, thank you, Lord God, once again for your goodness and faithfulness, Lord God, sa aming lahat. As we study your word in the Gospel of Luke, Lord, we pray that you will open our hearts, that you will allow each one, Lord God, to truly know Christ more in their lives so that we may truly magnify Him, O God. So we pray for your blessing. We pray that you will change our hearts and help us, O God, to be conformed in the likeness of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So tayo po ay magsisimula sa ating pag-aaral sa Gospel of Luke at aking binigyan ng subtitle ito na Jesus the Son of Man. Okay, kung sa Hebrews ang tuon natin sa ating pag-aaral that time ay patungkol sa supremacy of Jesus Christ, sa ating pag-aaral ng Gospel of Luke, ang tuon natin naman dito ay yung title ni Jesus na Son of Man. Okay? So, ang mahalaga na maunawaan ninyo na unang-una ay yung kung ano nga ba ibig sabihin ng title na ito ng ating Panginoong Jesus. Dahil ang madalas na pagkakaintindi po natin pag sinabi na Son of Man, ito po ay patungkol po sa humanity ng ating Panginoong Jesus. Yun po yung madalas na iisip natin kasi syempre, Jesus the Son of Man, so meaning, most of the time, we would conclude it's about His humanity. Bahagi po yung pagiging tao ng ating Panginoong Jesus, yung title po na ito. Pero biblical understanding, ito ay nagmumula po sa Old Testament. Okay? Old Testament vision na nakasulat po sa aklat ng Daniel. Siguro basahin lamang po natin ang Daniel chapter 7, verse 13 to 14, dahil dito po ito kinote ng ating Panginoong Jesus about Himself at ginamit niya po yung title na ito sa Kanya. Kaya sabi po sa Daniel 7:13 to 14, I saw in the night visions, and behold, with the clouds of heaven, there came one like a son of man. And he came to the Ancient of Days, and was presented before him. And to him was given dominion and glory and a kingdom that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed. At kung babasahin actually natin sa Luke chapter 21 verse 27, sabi po doon, description ni Luke sa kanya, and then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. So mapagtatagpo po natin yung prophecy in Daniel chapter 7, maging yung kanyang description dito po sa Gospel of Luke. So ang konteksto po, kung ating titignan lamang, ang konteksto po ng Luke 21 ay patungkol po sa end times. Okay, dumating na si Jesus at darating ulit ang ating Panginoon at dito hinahayag yung kanyang pagbabalik. Kung ating susuriin lamang ang Luke, patungkol sa title na Son of Man, ito ay ating mababasa sa Luke around 25 times. Paulit-ulit po itong babanggitin sa kanya, paulit-ulit din itong sasabihin ni Luke patungkol sa kanyang sarili. Okay, sabihin ni Jesus patungkol sa kanyang sarili na siya ang Son of Man. Sabi nga ni R.C. Sproul, patungkol po doon sa Daniel chapter 7, sabi po doon, and I quote, sabi ni R.C. Sproul, the Son of Man is a heavenly person who descends to this world, whose principal role is his visitation to this earth, is that of heavenly judge. So, siya darating muli as a heavenly judge. So makikita po natin na ito din po ay ginawa ng ating Panginoong Jesus dahil siya po ang nag-judge din po sa ating lahat. Mahalaga na makita natin na ang tuon po dito ni R.C. Sproul ay ang authority ng ating Panginoong Jesus. Judgment is something na ang ating Panginoong Diyos lamang ang pwedeng makagawa, kaya nga ito po ay authority na ipinapakita lamang dito sa atin.
na darating siya upang mag-judge at nabasa natin ito sa Luke 21 verse 27 at may paghayag na ginawa ni Jesus sa panahon ng kanyang paglilitis. Ito din ay mababasa sa Luke chapter 22 verse 69. Sabi po doon, "But from now on the Son of Man shall be seated at the right hand of the power of God." So magja-judge siya. At the same time, ipinapakita din yung authority dito sa Luke chapter 22 verse 69. Dito inahayag ni Jesus sa Sanhedrin kung sino siya. At sa paggamit ni Jesus na Son of Man, for sure alam ng mga leaders at that time, ng mga Pharisees, na ito ay patungkol sa Daniel chapter 7 verse 13 to 14. So mahalaga na makikita natin yung bawat konteksto sa bawat paggamit din ng ating Panginoong Jesus patungkol sa kanyang title, Son of Man. So Son of Man meaning one with authority. So meron siyang otoridad sa lahat ng bagay. Pero akin lamang idadagdag din yung binigay na definition ni Martin Manser sa Dictionary of Bible Themes. Sabi po niya doon at dinescribe niya po ito, dinefine, sabi nga, Son of Man, a Hebrew and Aramaic term often used to mean a human being in general. In the Gospels, Jesus Christ uses it to refer to himself in his earthly ministry and his future death, exaltation, and coming as judge and savior. So medyo malawak, hindi lamang authority pero ipinapakita din dito yung humanity ng ating Panginoong Jesus at kung ano yung kanyang gagawin dito sa kanyang pagbaba. Kasi meron siyang una-una tinatawag na earthly ministry. Meron siyang death na ipinakita at alam po natin yung mga bagay na yun. So dito makikita natin yung buong picture kung sino si Jesus Christ in the Gospel of Luke. Although syempre, synoptic po yung Gospel. Pag sinabi pong synoptic, ito po yung Matthew, Mark, and Luke. Okay, iba po kasi yung writing ni Apostle John. Pero kung ating titignan at kung nabasa na ninyo yung synoptic Gospels, almost may pagkakatulad siya. Pero ang Gospel of Luke, siya yung may pinakamalaking pagkakaiba. Dahil 40% of the synoptic Gospels ay iba. So meron po siyang mga isinulat doon na hindi po nakalinya o hindi po katulad din o meron siyang may description siyang ibinibigay more than the Gospel of Matthew and Mark. So dito makikita natin in his life and ministry dito sa earth, ano nga ba itong mga ito? Siguro malinaw na rin na sa marami ang patungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus, maging ang kaligtasan ng mga makasalanan. Mahalaga makikita natin yung tema at yung tuon ng Luke about si Jesus Christ, pinipresent Son of Man, His ministry, His death, and His salvation na para sa ating lahat. Kaya nga sabi sa Luke 19, verse 10, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." At ito ang ating aralin sa darating na, sabi ko nga kanina, 2 taon at kalahati. Yun po yung aking tansya. Okay, hopefully. Sino ba sa inyo nakapagbasa na ng Gospel of Luke? Siguro majority of you nabasa na po yun. Kung hindi pa, kaya nga ako nag-send sa inyong messenger na we will be studying it, read it in advance para at least magkaroon po kayo ng idea regarding this. I will quote Tabithy Anyuwile sa kanyang description regarding the Gospel of Luke. Sabi niya, "The Gospel of Luke belongs to what we call the Synoptic Gospels, Matthew, Mark, and Luke. They see, optic, and together sin means synoptic. Okay, sin together. Okay, they tell the same basic story about the Lord Jesus Christ. There are places where one of the gospel writers includes stories or teachings that the others do not. But by and large, they relay the truth about Jesus' life and ministry from the same vantage point." Siguro magandang makita natin, pagka sinabing Gospel of Matthew, ito po ay patungkol po sa coming Messiah, Jesus as King. Pagdating po sa Mark, ang tema naman po doon, the suffering servant. Pagdating naman po sa Luke, yun nga po, he is the Son of Man. Dahil pagdating po sa Gospel ng John, siya po ay Son of God. Okay, so makikita po natin yung mga tema sa bawat pagkakasulat po dito ng writer ng gospel, may iba po silang ina-address upang mas maging malinaw sa atin kung sino po ang ating Panginoong Jesus. At kung inyo pong nabasa na ang Gospel of Luke, maraming story na sinulat si Luke na hindi naihayag po sa Gospel of Mark and Matthew. Siguro yung buong story ng kapanganakan ni John the Baptist,
Wala po 'yon sa Gospel of Matthew. Sa Mark po, malaki na kaagad si Jesus Christ. Wala na po siyang description about his birth. Pero dito, makikita po natin sa Gospel of Luke, which we will be studying by next week siguro or next week, ang patungkol po kay John the Baptist. Siguro yung childhood ni Jesus Christ, yung story niya, na nawala siya sa temple. Wala pong description na ibinigay po doon si Matthew o maging si Mark. Yung unang pagtawag po sa mga disciples of Jesus Christ, hindi po ito nabanggit sa dalawang gospel pa, pero dito po kay Luke, kanya po itong binigyan ng tuon. Yung story ni Zacchaeus, siguro alam niyo yung story ni Zacchaeus, yung lalaking maliit, okay? Wala po ito, hindi niyo mababasa sa Matthew or sa Mark dahil dito lamang po ito dinescribe at binigay ng story ni Dr. Luke actually. At marami pang ibang story actually na wala po sa iba pang mga gospels. Kaya nga po kung ating aaralin, parang mas kumpleto po yung ating pag-aaral ng gospel, kaya ating aaralin ang Gospel of Luke. Pero sa lahat ng ito, ang pinakatuon natin ay ang ating lubos na makilala pa si Kristo Jesus. Kasi meron po tayong thinking na alam na natin, si Kristo, kilala na natin siya, but in reality, pag inaral po natin ng mas malalim pa ang Gospels, mas lalo po tayong may encourage at alam yun, may excite na, nga, ito nga si Jesus, ito nga yung kanyang ginawa, ito nga yung kanyang puso para sa mga tao na at that time na nangangailangan ng tulong niya at ng kaligtasan na hatid lamang ni Kristo Jesus. Dito ating makikita ang kanyang buong buhay, kung paano siya namuhay sa mundong makasalanan upang tayo din ating sundan yung kanyang naging halimbawa. Na ating makita ng malinaw ang ating panawagan na lumago sa kanyang wangis at ito ay sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng kanyang buhay. Hindi po tayo lalago in the life of Christ kung hindi po natin siya din lubos na makikilala sa ating buhay. So I am actually excited to study this gospel with you. Mainly, I was greatly influenced by Justin Beck of Calvary Chapel in Lax. Kasi last year, si Del, naiwan siya, nag-US kami, nag-Canada, tapos bumalik kami, naiwan si Del dahil may training siya sa Chicago. Balik siya ng Lax, wala siyang maatinan. So, nagkataon, yung pinakamalapit na maatinan niyang church sa airport ay yung Calvary Chapel. So nag-attend siya doon, di niya kilala, ni-research lang ito, and Justin Beck, the pastor there, was teaching about the Gospel of Luke. So pag-uwi ni Del, pinanood namin yung preaching, sabi niya, Han, pakinggan mo ito. Kasi bata pa si Justin Beck siguro around 30 years old pa lamang, 30 plus years old lang siya. At yung approach niya, pang James ba? James had been watching that, so medyo pangkabataan. Maganda yung way niya of teaching. So we watched it. I was encouraged actually with his teaching. So yun, patuloy nilang pinapanood ito actually every Monday or Tuesday yata, no? Pagka wala kang ginagawa. So they usually watch Justin Beck teaching about the Gospel of Luke. Nasa chapter 19 na yata siya, James. Hindi niya alam. Pero nandun na siya. Anyways, nakaka-encourage lamang po. If you have time, you can watch that. Pwedeng maging advance yung inyong understanding regarding the Gospel of Luke. Pero meron pong mga bagay na natutunan din ako doon at siguro isang bagay na mahalaga. And I will be quoting him, sabi ni Justin Beck sa kanyang teaching, Luke highlights the love and compassion Jesus has for people more than any gospel. And as you study through the Gospels, you can find that Matthew presents Jesus as the promised Messiah who fulfilled many Old Testament scriptures. Mark presents Jesus as a servant dedicated to serve. John, Christ's deity, and that God in fact did take on humanity and live among people. I mean, all so good and essential for us to know. But Luke is the one who reveals our Lord's heart the most. That Jesus is the perfect one who knows how to deal perfectly with each one of us. Actually, maganda yung kanyang introduction sa kanyang message. Kaya ako na-encourage to do this also in our church. Not only na parang naging second choice ko siya dahil nga ang dami kong gagawin this year. Yun nga, please pray for me. ACBC certification, nag-start na ako. So medyo maraming mga readings for that. And then marami akong counseling na kailangan gawin after that. Maraming videos na kailangan panoorin. And then I am now applying for a Midwestern Seminary for biblical counseling. So I do hope if ever pumasa ako doon, medyo
malaki yung kanilang requirements for that. Please do pray for that na matuloy ako. I will be starting by March. So inuunti-unti ko nang kumpletuhin yung aking registration form for that. So please do pray for that. At kung magiging busy, it would be easier for me to study the book of the Gospel of Luke. Okay? At the same time, siguro let me quote also Vernon McGee regarding the Gospel of Luke. Sabi niya, Luke presents the perfect divine God, Son of God as our great high priest, touched with a feeling of our infirmities, able to extend help, mercy, and love to us. And as we study this gospel, we will see Jesus extend love and care for the weak, to the brokenhearted, to the outcast in society, to the ones who need Him most. And like we'll read about here in the gospel, Jesus is willing to come near to us and give us strength and flood us with joy and with peace, just like Luke records him doing when he physically walked this earth. So marami po ditong passages na ating aralin in the Gospel of Luke na tunay na makaka-relate po tayong lahat. At kung paano po ang ating Panginoong Hesus tumugon sa lahat ng mga pangangailangan ng tao, sa lahat ng ating mga paghihirap na ating pinagdaraanan, ang ating Panginoong Hesus ay tunay na tumugon at nawa ma-comfort po tayo at ma-encourage at tunay natin pang lalong luwalhatiin ang ating Panginoong Hesus. So sa lahat ng ito, I hope na encourage ko kayo na maging excited din sa ating pag-aaral ng Gospel of Luke. At ating simulan ng ating pag-aaral by reading Luke chapter 1 verse 1 to 4. As an introduction, sabi po dito Luke 1 to 4, inasmuch as many have undertaken to compile a narrative of the things that have been accomplished among us, just as those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word have delivered them to us, it seemed good to me also, having followed all things closely for some time past, to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, that you may have certainty concerning the things you have been taught. So sa simula pa lamang, makikita na natin ang dahilan ni Luke kung bakit siya o bakit niya sinulat ang Gospels na ito, ang Gospel na ito, at ito ay ang magbigay ng orderly account. Okay? Kay Theophilus, patungkol sa katotohanan ng Gospel o sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Ating itong orderly account na ito ay may 24 chapters. Okay? Siyempre sa ating panahon, dahil during that time, wala namang chapter markers before. But in our time, 24 chapters po ito. May 1,151 verses, over 25,000 words. So medyo mahaba po talagang pag-aaral ito. Pero ating simulan ng ating pag-aaral with the question of kung sino nga ba si Luke. Kaya mahalaga na makilala po natin siya. Sino nga ba ang author ng gospel na ito? At ito ang magiging tuon ng ating pag-aaral sa umagang ito. Start lamang po tayo at maganda na makita natin at makilala natin siya. And at the same time, hindi lamang makilala si Luke, pero maging example po siya sa ating lahat. Kaya matuto din po tayo sa kanyang life na pwede din po natin itong sundan dahil naging magandang example din po siya sa Bible. Okay, who is Luke? Number one, Luke, the author of the Gospel and Acts. Siya po yung author. Okay, hindi po binanggit ni Luke sa gospel na ito yung kanyang pangalan na siya ang writer. Pero sa panahong iyon, it was concluded na ang writer nga actually ay si Luke. Kaya obviously ngayon, nakapangalan ito sa Gospel of Luke. According to, syempre, scholars before, kumbaga parang walang naging pagtatalo. Unlike dun sa iba pang mga gospel o mga books in the Bible kung sino ang writer. Hindi lamang iyon, siya din ang writer ng Book of Acts. So kung inyong babasahin ang New Testament, si Luke ang may pinakamahabang na isulat na sa New Testament. Most of the time, ang tingin ng marami, sino may pinakamahabang nasulat sa New Testament? Si Paul, kasi marami siyang letters. Pero lahat ng mga letters niya maiksi lang. But kung atin lamang pong babasahin ang Book of Luke at Acts, siya po yung may pinakamahabang na isulat. Kasi, kumbaga, sa buong New Testament, napakalaking chunk po yung kanyang kinuha dito. Not only that, isa pang katotohanan, ang pangalang Luke ay nag-iisang pangalan lamang na nabanggit sa Bible. Kaya wala pong ibang Luke. Kaya parang kapag sinabing, sinong Luke ang nagsulat? Diba? Nag-iisa lamang po si Luke sa Bible. Hindi po katulad ng pangalang John. Daming John. Diba?
James, marami ding James, Mary, di ba? Mary Magdalene, Mary the mother of Jesus. So meron pong mga iba't ibang pangalan o kapangalan po doon. Pero si Luke po, bukod tangi siya lahat ng kanyang pangalan, kaya hindi mahirap po nakilalanin si Luke. Kaya kapag na-mention siya sa Bible, wala pong ibang Luke kundi siya lamang. Okay? So yun po yung una. Siya po yung writer ng Gospel of Luke and ng Acts. Susunod na makikita po natin about Luke is the fellow worker of Paul. Okay? So, contemporary siya. Kasabayan po ni Luke si Paul. Hindi po siya apostle. Kasi ang madalas, thinking natin, pagka gospel writer, apostle. Kasi si Matthew, apostle. Okay? Pero si Luke po, siya po ay contemporary ni Paul. Kung si Luke ay writer ng Acts, ipapakita niya sa Acts na kasama niya si Paul sa kanyang ministry o kasama siya ni Paul sa ministry. Kung saan makikita ito sa paggamit niya ng first person plural sa Acts 16 verse 10. Sabi po doon para makita natin, and when Paul had seen the vision, immediately we. Okay, so una, puro palaging third person yung kanyang paggamit, pero pagdating sa Acts 16 verse 10, immediately we sought to go on into Macedonia, concluding that God has called us, okay, to preach the gospel to them. So, included na po siya. So, dito makikita natin na kasama po niya si Paul, o kasama siya ni Paul sa kanyang ministry. Kaya mahalaga na makita natin na si Luke ay bahagi po ng gawain ni Paul sa pagkalat ng mabuting balita sa iba't ibang lugar. So, Paul is a minister of God's Word. Siya po ay missionary. So, kung saan pupunta si Paul, nandun si Luke. Okay? So sa book of Philemon, sa verse 24, nabanggit din yung pangalan doon ni Luke na fellow worker of Paul. Luke, my fellow worker. So si Luke ay manggagawa na kasama ni Paul, meaning kung si Paul ay dumaan sa maraming pagsubok sa kanyang ministry work, sa kanyang missionary work, kasama din po dito si Luke. So mapipicture natin ito. So kung inaral natin kunyari, nagbabasa kayo ng Acts o kaya ng letters ni Paul, most probably kasama po dito si Luke sa kanyang ministry. So, dalawa po yan. Di lamang po siya writer at author, fellow worker siya ni Paul, at pangatlo, Luke is the faithful servant. Hindi lamang po siya manggagawa na kasama, pero faithful servant po siya ng ating Panginoong Jesus. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 11, muli nabanggit ni Paul si Luke kung saan naiwan si Paul ng lahat ng kanyang kasama at kanyang sinabi na tanging si Luke ang naiwan na kasama niya. Inabandon ako ng lahat ng aking mga kasama in the ministry. Pero si Luke lamang ang tanging na dito at kasama ko pa rin. So ipinapakita lamang sa atin dito yung dedication ni Luke, yung kanyang faithfulness sa kanyang panawagan. Yung kanyang katapatan na hindi lamang kay Paul, kundi sa panawagan niya na tumayo din sa katotohanan. Kasi yung iba, iniwan si Paul dahil sa hirap ng kanyang ministry. Okay? Siguro sa iba sa inyo, alam na mahirap ang naging kalagayan ni Paul sa kanyang ministry. Kung inyong nabasa ang 2 Corinthians chapter 11, dito inilahad ni Paul ang kanyang pinagdaanan na persecution. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 11, 23 to 27, dito actually nagdi-defend siya about his ministry, pero sabi niya nga, hindi ito yung dapat kong binoboast. Okay? Pero kanyang dinetail lamang sa atin para makita natin yung kanyang naging buhay. Para, kumbaga, ito ay encouragement sa atin ni Paul na si Paul nga dumaan sa mas maraming mahihirap na sitwasyon. Minsan tayo, kaunting sitwasyon lang dito sa ating buhay, sa ating panahon ngayon, ay puro na tayo reklamo. But look at the life of Paul. Sabi nga, are they servants of Christ? I am a better one. I am talking like a madman with far greater labors, far more imprisonments, with countless beatings, and often near death. 5 times I received at the hands of the Jews the 40 lashes less one. 3 times I was beaten with rods. Sino sa inyo nabugbog na ng pamalo? Wala pa, no? Okay? Once I was stoned. Ako nabato na ako, pero isang bato lang yung natanggap ko. Okay? 3 times I was shipwrecked. A night and a day I was adrift at sea, on frequent journeys, in danger from rivers, danger from robbers, danger from my own people, danger from Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, danger at sea, danger from false brothers,
in toil and hardship, through many a sleepless night, in hunger and thirst, often without food. Nawalan ba tayo ng pagkain? Parang hindi, ano? In cold and exposure. Sa lahat ng persecution na pinagdaanan actually dito ni Paul, hindi malayo na matempt ang iba talaga na iwan si Paul. Di ba? Kung kayo kaya kasama si Paul sa mga sitwasyon na ito. Sa tingin nyo ba, lalo na sa konteksto natin ngayon with our generation, ano, yung generation natin ngayon, puro reklamo eh. Konting hirap lang, reklamo. Konting traffic lang, naiinis. It's good na makita po natin yung patience and life actually dito ni Paul. At kung ating titignan, si Luke, sa lahat ng pinagdaanan ni Paul, siya ay nanatili at naging matatag na kanyang sinamahan si Paul at naging matatag siya sa kanyang pananampalataya na alam niya, bahagi itong lahat ng ito ng tinatawag na suffering for Christ. So dito makikita natin na naging tapat talaga si Luke. Sa lahat ng paghihirap ng iyon, hindi siya umalis, na natili siya kay Paul at nanatili siya na naging tapat, na naging tagapaglingkod ng ating Panginoong Jesus. Nawa ating sundan actually in application yung example po dito ng pananampalataya ni Luke. Marami sa ating panahon ngayon, kaunting pagsubok lang sa buhay, gusto na bumigay o ayaw nang mag-ministry. Di ba? Ayaw ko na dito sa church. Kaunting ayaw na. May nag-comment lang na hindi maganda, gusto nang umalis ng church, hindi lang nabate, magtatampo na. Inagawan lang ng upuan dito sa church, ay ayoko na, lipat na ako sa ibang church. Hindi naman po nangyayari, joke lamang po yan. Pero ito, Garcia Wing ito. Pero hindi na nga hindi na nga, nandiyan na yung Tiambao, nandiyan na yung halo-halo na, nandiyan na rin sila, So, makikita natin, hindi na Garcia Wing ito. Naging na sila, nahaluan na ng Gentiles. Garcia and Friends. Pwede nga yun. Okay. In reality, actually, ng ating panahon ngayon, ang mga tao ay napaka-sensitive. Okay, napaka-sensitive, nakatingin palagi sa kanilang sarili at sa kanilang mga emosyon. Hindi na nakatingin kay Jesus at sa biyaya na ating natatanggap sa Kanya. Actually, marami pong challenges. Hindi po mawawala. Mamamatay na lang po tayo. Marami po tayong challenges, persecution. At bahagi po, tandaan nyo, if you are a Christian, that is part of our life. Okay? We will be persecuted. And we will face persecution and suffering and trials dahil bahagi po yun eh. Because through trials, doon lamang po tayo namomold to be more like Jesus Christ. Hindi po tayo lalago in Christ kung alam niyo, palagi tayong okay. 'Di ba? Minsan nga pag palagi tayong okay, nakakalimutan na natin na minsan nga nakakalimutan na napakabuti ng Panginoon. Pero dapat makita po natin that it is part of our calling to suffer with Jesus Christ. Okay? Kaya nga dito magandang example si Luke eh. Kasi napakatindi po din ng kanyang pinagdaanan. Hindi lang po ito na-describe, pero kung dinescribe kay Paul at may kasama si Paul sa ministry, bahagi din po sila ng mga paghihirap na yon. Kaya nga po napaka-importante that we are to grow in our faith. I tell you, read the Bible and see the example na ibinibigay po ng Diyos upang tayo sa ating panahon ay ma-encourage na maging matatag din sa ating pananampalataya. Because the more you read the Bible, the more you will read, marami pong suffering sa pinagdaanan yung mga tao ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Ang buhay ni David, hindi madali. Siya'y tumakas, di ba? At siya'y hinahanap para patayin ni Saul. Okay? Lahat po actually dumaan ng paghihirap. Si Jeremiah na lang, the weeping prophet. Okay? Hindi po naging madali ang kanilang buhay. Pero tayo, ngayon, sa ating panahon, for us to be strong in our faith, we need to read the Bible. We need to see the examples given to us in God's Word na sila nagdaan sa hirap na ito, ako din dapat hindi mawala ng pag-asa. Okay? Kailangan ninyong makita na tunay kayong mag-mature sa pananampalataya. Are you growing? Kaya nga kung may mga struggles in life, nagtitiwala ba kayo kay God? O nawawalan kayo palagi ng pag-asa? Di ba? Kaya nga, di ba, inaral natin ito sa biblical counseling, may hit, may circumstance, paano tayo nag-respond sa circumstance na ito?
At doon i-reveal yung ating mga puso. So if you mature, actually in the Lord, mahalaga na makita natin na may binanggit si Paul na kung tayo ay magmamature, hindi daw tayo magiging parang mga bata sa pananampalataya. So tanungin nyo ang inyong mga sarili ngayon, ako ba ay parang bata sa aking pananampalataya o ako nga ba ay patuloy pa na nagmamature? Kasi sabi sa verse 14, kung ikaw ay tunay na nagmature, sabi ni Paul, Ephesians 4:14, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Hindi tayo magiging parang, alam mo yon, pag ganito-ganito sa ating pananampalataya, pero dapat tayo ongoing na continuous lang by the grace of God na lumalago. Kaya actually yung halimbawa dito ni Paul for sure ay naging encouragement para kay Paul. Diba? Sa tingin niyo si Paul, naiwan lang si Luke, masaya ba siya para kay Luke na nandyan siya? Siyempre. Diba? Umalis na ang lahat, pero si Luke yung tanging naiwan lang na aking kasama. Dahil nanatili si Luke na maging tapat sa Diyos, hindi kay Paul, but mainly kay God, okay? At bilang isang manggagawa ni Paul sa kanyang ministry. I am so blessed also to see co-workers in the ministry na until now ay kasama ko. It's a blessing, okay, na patuloy po kayo na nananatili, nandito pa rin tayo, na nagiging isa sa ating panawagan sa ating Panginoon. Marami nang nawala, maraming hindi nagpatuloy, okay? Ang iba naman ay naging iba ang priority sa buhay, pero for those who continued to work with me in the ministry, I am truly thankful to God and to everyone who stood with me in the work of the Lord. Kasi importante po yan eh, na tayo patuloy po na sama-sama sa ating panawagan, maging matatag po tayo sa lahat ng ating mga pinagdaraanan. Because the ministry is not easy. For 13 years, going 14 years here in BSL is not easy. But the Lord has sustained us, and I do pray na magpatuloy lamang po tayo na lumago pa sa ating panawagan, na maging matatag at maging tapat sa ating Panginoong Hesus. So I pray na sana marami pang maging Luke sa ating church. Okay? Na tapat, naninindigan, lumalago, nagpapatuloy at naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Pang-apat is not only a faithful servant, siguro maganda makilala natin, Luke the doctor. Siya po ay isang doktor. Siguro some of you may know that. Okay? Maaring iba sa inyo alam na yung bagay na yun. Pero hindi siya isang doktor na nasa clinic. Okay, kasi yan yung maaaring maging isipin ninyo na andyan siya. Hindi din po siya doktor na kwak-kwak. Baka mamaya, meron na bang clinic dati? Kaya hindi po. Okay? Siya po ay isang missionary doctor. Doctor po siya, okay, nakasama po ng ating ni Apostle Paul, ni Paul. At makikita natin ang kanyang buhay at ang kanyang dedication din bilang isang missionary sa pag-abot sa maraming tao upang sila din ay makakilala kay Jesus. Sabi nga ni Paul sa Colossians chapter 4 verse 14, nabanggit ni Paul na si Luke ay ang kanyang beloved physician. Di ba? Parang ang sarap nga naman para kay Paul na meron siyang physician. May kasama siyang doktor during his missionary journey. Parang napakabuti ng Panginoon kay Paul habang iniisip ko lamang ito dahil naging tapat po siya sa lahat ng mga pangangailangan din ni Paul. Kung inyong ipipicture ito sa inyong isip, okay? Siguro si Luke, pag nakita niya si Paul na puno na naman ng sugat, sabi siguro ni Luke, o saan ka na naman nang galing? Sino na naman ang nambugbog sa'yo? Di ba, syempre, doktor siya eh. Syempre, kung na-persecute man si Paul, anywhere, pag nakita niya yon, ano ang masakit sa'yo? Di ba parang ang sarap? Para kay Paul, despite of, di ba, sabi nga, beaten with rods, he took lashes, di ba? Pero nandun actually si Paul para tulungan siya. Parang sabihin ni Luke, halika rito, let me help you. Hindi lang maasahan si Luke na mabuti at tapat na manggagawa, kundi isa din siyang mabuti at mapagmahal na doktor din ni Paul. At makikita natin din sa sulat ni Luke ang kanyang pagiging doktor. So, kaya nga sa kanyang letter o sa gospel, dito si Luke ang nagsulat ng pinakamaraming physical healing ni Jesus Christ. Kasi doktor siya eh. At siguro dahil doktor siya, ang daming pinagaling ng Panginoong Jesus na ito. Hindi niya nakita dahil tapos na yung time ni Jesus Christ, pero with all of the accounts na kanyang narinig,
Kasi ano siya historian siya Mamaya titignan natin 'yon. Sa lahat ng kanyang mga in-interview, marami siyang nakausap patungkol sa healing. Kaya siguro doon siya nag-focus dahil siya ay isang doktor, at sa kanyang sulat actually, sa kanyang gospel, lumalabas din yung kanyang mga medical description. May babasahin po ako, at na-mention po ito sa gospel. Sabi po dito, hindi ko babasahin kung saan. Sabi dito, description po ito, sa tindi ng paghihirap, Tagalog po ito, pinag-igting pa niya ang pananalangin at nagmistulang patak ng dugong tumutulo sa lupa ang kanyang pawis. Diba, naalala nyo yun? Drops like blood, yung kanyang sweat. Habang nananalangin si Jesus Christ, diba? Sino sa tingin nyo nagsulat noon? Si Luke. May description siya at makikita sa kanyang sulat na dito yung pananalangin in agony ng ating Panginoong Jesus in the garden, at dito dinidescribe lamang ni Luke yung bagay na ito. In application, knowing that Luke is a doctor, maganda na inyo ding tignan ang inyong katayuan ngayon. Ikaw nga ba, ano man ang iyong profesyon, ikaw din ay maaaring magamit ng Diyos para sa gospel. Maaaring maging kagamit-gamit ka dito sa church, ministry o sa inyong profesyon upang ikaw ay umabot din sa mga kasama mo sa iyong trabaho na makakilala din kay Kristo Jesus. So yung kanyang example, hindi ko sinasabing mag-missionary kayo. Okay? In your profession, ito doktor, nagmi-ministry siya, ginagamit pa rin niya yung kanyang profesyon para at least makaabot pa rin sa ibang mga tao. Ano man ang inyong gawain ngayon, kung kayo man ay nasa office, kung kayo man ay nasa office, nag-iisip ako, nasa eskwelahan, nagtuturo, iniisip ko yung mga trabaho na mayroong tao dito So, kung ano man ang inyong trabaho, I pray na maging kagamit-gamit din kayo sa Panginoon. Magbahagi kayo, mag-pray kayo. Naalala ko nung nasa eroplano ako at kakain kami ng meal. Nag-pray ako. Kakain na dapat yung isa na nakikita ko siya sa side ng eye ko So, bago ko kumain, nag-pray muna ako. So, parang siya ngayon na nagulat na patingin sa akin. Tapos siya din naggano na rin. Alam nyo, even with small things, when you pray, kunyari daw sa canteen, when people see you praying, they will see, alam mo yun, a person who knows God and who loves God. Sana hindi naman kayo na nakikita sa inyong canteen o sa kainan man, kung meron man sa inyong office, na parang pag nandiyan yung pagkakain na lang kayo. Hindi ko sinasabi din na magpa-spiritual kayo, na mag-pray kayo mahaba, tapos na ang lahat, saka lang kayo kakain. Hindi din naman. Just pray short, diba? Be thankful for everything dahil ginagawa natin yon for the glory of God. Pero in that simple way, maganda na makita din yon sa inyong buhay. Siguro magandang part din yon na kunyari daw may ka-office mate kayo. Sige, mag-pray muna tayo bago kumain. Hindi naman tatanggi yon. Meron na bang tumanggi sa inyo na magyaya ng unbeliever to pray? Ako, with my experience, wala pa. Hindi nga lang sila yuyuko at hindi pipikit. May kaibigan ako niya, tara, pray muna tayo bago tayo kumain. Siya talaga nakatingin ng malayo kasi hindi sa tinitingnan ko siya. Kasi may glass dito sa side. Nakikita ko yung reflection niya na parang nahihiya siya para sa akin. Pero, knowing that, siguro alam na naman niya akong Christian, pag may problema siya, lumalapit siya sa akin. Dahil alam niya, nananalangin ako. Alam niya na may relasyon ako sa Panginoon. So with that small things, I do hope huwag niyong kaligtaan. Okay, kung may mga kasamahan kayo sa office ninyo na may problema, tingin niyong malungkot, okay, you talk to them. Okay? Kaya nga tayo nag-aaral ng biblical counseling para matuto po tayo on how we are to approach those kind of people. So ang halimbawa po dito ni Luke ay mahalaga na maging encouragement para sa ating lahat. Dahil lahat ng Christian ay tinawag din ng ating Panginoon na magbahagi ng kanyang salita sa lahat ng tao at mapresenta po natin sa ating buhay si Kristo Jesus. Katulad ni Luke, hindi lamang siya isang doktor, siya din isang manggagawa ng ating Panginoon na kagamit-gamit sa kanyang kaharian sa pagbabahagi po ng gospel. Susunod po is Luke the historian. Okay? Ito po yung isang magandang skill o talent o gift na natanggap po ni Luke from God. Hindi lamang si Luke isang doctor na ibig sabihin lamang nito siya ay isang highly educated person dahil lang isang doktor, di ba? Sila po yung
may karunungan, okay, dahil hindi po madali ang maging isang doktor, ipinapakita din sa kanyang gospel at sa Book of Acts ang kanyang gift sa pagbibigay ng detalyadong history ng mga nangyari sa kapanahunan po ng ating Panginoong Hesus at ng pagsisimula ng church. Kung inyo nabasa ang Gospel of Luke at Acts, di ba ang galing ng narrative dito na ibinibigay ni Luke sa atin? Si Luke, sabi nga, ay isang brilliant historian. At magpapatunay dito ang isang atheist scholar na si Sir William Mitchell Ramsay. Okay? Kanyang tinignan ang account actually ng Book of Acts at napag-isipan niya na sundan ang traveling routes ni Paul na nirecord ni Luke sa Book of Acts. Actually, isa po siyang, nagka-travel po siya sa Asia, not our Asia, pero yung Asia, old-time Asia. At kanyang ginawa, yung bagay daw na ito upang patunayan na yung Gospel of Luke at Acts, o yung sa Acts, ay hindi totoo. Na mali yung description daw na ibinibigay ni Luke at hindi ito magtutugma sa kanyang pagpunta doon sa mga pinuntahan din ni Luke. Okay? At parang gusto niyang ipakita bilang isang atheist na ang Bible ay hindi daw mapagkakatiwalaan. Ang naging conclusion actually ni Ramsay after niya gawin po ito, sabi niya, ito po yung kanyang conclusion, and I quote, Luke's history is unsurpassed in regard to its trustworthiness. He adds, this author should be placed along with the very greatest of historians. So nagkamali po siya. Akala niya na hindi po mapagkakatiwalaan ang Bible, maging ang history na ibinigay po ni Luke. Pero dito po, isang atheist skeptic ang nagsabi nito. At sinabi din ni Ramsay na totally precise in his narrative si Luke. At dahil dito si Sir William Ramsay ay naging isang mananampalataya. Siya po ay naging Christian, kanyang pinampalatayanan ng ating Panginoong Hesus, at dahil dito kanyang itinuon ang kanyang buhay sa pagsusulat ng libro na nagpapatunay na ang Bible ay totoo. Actually, ni-research ko po siya. If you want to go and make a research, tandaan nyo lang, marami pong William Mitchell Ramsay po siya. At sabi po sa Wikipedia, na aking nabasa, dahil doon ko po tinignan din yung life, dahil nabasa ko ito, gusto ko ma-confirm kung totoo tong storya na ito. Sabi po doon, and I quote, regarding the authorship of the Pauline epistles, kasi nagsulat po siya about how to, yung defend niya sa Bible regarding the authorship of the Pauline epistles, Ramsay also concluded that all 13 New Testament letters ostensibly written by Paul were in fact authentic. Siya mismo, isang atheist dati na naging Christian na ngayon nagpapatotoo na ang Bible ay tunay na ating mapagkakatiwalaan. Dahil sa accuracy ng sinulat ni Luke, ating makikita na ginamit ito ng Diyos upang ang isang atheist ay makakilala din sa ating Panginoong Jesus. Basahin niyo ang Gospel of Luke at nawa makita niyo ang kagandahan ng buhay ni Jesus. Dahil sa pagbabasa, sa pag-aaral, sa tulong at biyaya ng Panginoon, gagabayan kayo na inyong makilala si Kristo bilang inyong tanging tagapagligtas. And I pray na sa bawat pagbabasa po ninyo, at kung inyong babasahin ang Gospel of Luke, dahil inaaral po natin ito, nawa tunay nyo siyang matagpuan, tunay nyong makilala si Kristo Jesus, at tunay nyong makita na tanging sa Kanya lamang ang ating pag-asa sa kasalanan, dahil kay Kristo Jesus lamang natin matatagpuan ang kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan. Read the Bible so that we may truly know Christ. Not only that, Luke, the Gentile. Okay? Hindi po siya Hudyo. Okay? Minsan, ang magiging thinking po natin, siya po ay isang Jewish person. Sa Colossians chapter 4 din, nating makikita na si Luke ay hindi po igrinupo sa mga Jewish Christians ni Paul sa kanyang pagkakasulat, kundi igrinupo po siya sa mga Gentiles. Okay? Na ipinapakita sa atin na isa po siyang Gentile din na tunay nakagamit-gamit sa Panginoon. Despite of na maging Gentile siya po ay naging useful for the kingdom of God. Kaya naman mataas ang ibinibigay na emphasis ni Luke sa puso ng Diyos para sa mga outcast at disadvantage. Kaya nga may sulat siya na alam mo yun, ganito ang puso ng Panginoon, inaabot niya ang lahat ng mga tao. Yung mga tao na parang walang pag-asa, makikita natin yan sa kanyang sulat na ito ipinapakita ng ating Panginoong Jesus ang kanyang pag-abot para sa kanilang lahat.
In context sa panahon na iyon, ang Gentile para sa mga Hudyo ay mga mababa. Hindi po maganda ang kanilang pananaw sa mga Gentiles. Ayaw po nila dito. Dahil ang feeling po ng mga Hudyo at that time, sila lamang ang pinili ng Diyos. Sila lamang ang may kaligtasan. Pero with this, in our study, makikita natin na ang kaligtasan ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng tao. Sino sa inyo ang Hudyo? Wala, di ba? Lahat po tayo Gentiles. So, ibig sabihin, pwede pong maging kagamit-gamit sa Panginoon ng isang Gentile kung ginamit ng ating Panginoon si Luke ng isang Gentile na magsulat po ng pinakamahabang written document in the New Testament, hindi po malayo na tayo ding mga Hintil ay maging kagamit-gamit sa Kanya. Sa Acts chapter 10, Galatians 2, at sa Acts chapter 5, may council pa ang mga apostles, actually kung ating aaralin yon, upang i-confirm na ang Gentiles ay pwedeng maligtas din. Isipin nyo na yun, ha? During those time, may council. Okay, aralin natin yan. Ang Gentiles ba ligtas? Inaral po nila yan. At dito, pinatunayan po na ang Gentiles ay tunay na tinawag din ng Panginoon. Kaya nga si Paul, he is the apostle for the Gentiles. Okay? Kaya nga, nakakamangha ang pagkilos ng Diyos sa buhay ni Luke na kahit siya ay isang Gentile, siya po ay naging kagamit-gamit sa ating Panginoon. At dito makikita natin yung heart ni God. Hindi po siya nakatingin sa kung anong pagkatao natin, hindi siya nakatingin sa ating lahi, kung hindi ito'y nakaayon lamang sa kanyang plano at kanyang para sa kanyang kaluwalhatian. And lastly, as we end our study about Luke, he's the writer. Nabigyan ko na po ito kanina, but we will end with this. Okay? Nabanggit ko nga ito una kanina, siya may pinakamahabang na isulat sa New Testament. Actually, 1/4, 25% ng New Testament ay sulat ni Luke. Siya yung may pinakamahaba. So, ginamit ng Diyos ang isang Gentile na maging major writer ng New Testament. Ito ay pagpapaalala lamang sa atin in application na maging na maaring gamitin ng Diyos ang lahat ng tao. Hindi ito nakabase actually sa edukasyon, sa edad, sa lahi o kung ano paman, kung ikaw ay tunay na mananampalataya at magnanais ng buong puso na magamit ng Diyos para sa kanyang kaharian at para sa paghahayag ng mabuting balita, ikaw ay maaaring magamit ng Diyos para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Nawa ito ay nasa iyong puso. Ang tunay na maglingkod, ialay ang buhay para sa ating Panginoong Jesus. So, siya ang writer, pinakamaraming naisulat, 25% of the New Testament. At tayo, hindi man tayo maging writer, but in our small ways, pwede po tayo maging kagamit-gamit sa Panginoon. Kung anumang ministry meron kayo in the church, kaya nga I encourage you to be part of the membership so that you may be able to serve the Lord. Serve. Serve in the church. Serve in our ministries. Serve in our gospel ministries. Okay? Mamaya, actually, sa outreach natin, ililipat na natin yung outreach natin.